Kumusta mga kasaliksik? Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, isang serye ng kahinahinalang aktibidad ng mga eroplano mula China ang naging sentro ng international surveillance. Sa nakalipas na mga araw, ilang mga cargo plane na umalis mula sa teritoryo ng China ay iniulat na may flight plan patungong Europe, partikular sa bansang Luxembourg. Ngunit sa kabila ng opisyal na destinasyon, hindi kailanman narating ng mga eroplano ang himpapawid ng Europe. Sa halip, nang makarating ang mga ito malapit sa border ng Iran, bigla itong nawawala sa radar, isang malinaw na indikasyon ng intensyong itago ang kanilang tunay na pakay. Ang ruta ng mga eroplano ay nag-umpisa sa hilagang bahagi ng China, tinahak ang mga himpapawid ng ubos, Pakistan at Turkmenistan. Ngunit pagdating sa puntong malapit na sa Iranian airspace, sistematikong pinapatay ng mga piloto ang kanilang transponder signal dahilan upang mawala ang tracking ng mga ito sa radar systems ng ibang bansa. Ang ganitong kilos ay karaniwang ginagamit ng military aircraft upang mapanatiling lihim ang galaw at halos hindi ginagawa sa mga civilian or commercial cargo operations. Bagamat walang opisyal na pahayag ang gobyerno ng China tungkol dito, malinaw ang pattern. Bawat flight na dumarating malapit sa Iranian airspace ay nagiging invisible sa internasyonal na surveillance networks. Ayon sa ilang intelligence analysts, malaki ang posibilidad na may kinalaman ito sa pagpapadala ng mga armas o sensitibong kagamitan sa Iran. Ang eksaktong laman ng mga eroplano ay hindi tiyak, ngunit lumalakas ang haka-haka na maaaring ito ay mga bala, drones o mas malala pa, mga sangkap na may kaugnayan sa nuclear weapons development. Ang mga eroplanong ginagamit ay mga Boeing 747 freighters, isang uri ng cargo aircraft na karaniwang ginagamit sa military-grade equipment transfers at government contract deliveries. Ang pagpili ng ganitong uri ng aircraft ay lalo pang nagpapatingkad ng hinala. Sa karaniwan, ang mga Boeing 747 freighters ay hindi ginagamit para sa simpleng civilian evacuation, isang teoryang una nang inilutang ng ilang analysts bilang alternatibong dahilan ng biyahe. Ngunit kung evacuation ang layunin, bakit kailangan patayin ang transponder? Bakit kailangan mag-file ng false flight data? Ang ganitong galaw ay hindi akma sa isang rescue operation para sa Chinese nationals. Sa kontekstong ito, mas lumalalim ang pangangailangan na suriin ang relasyong Iran-China. Sa ekonomikal na aspeto, ang China ang itinuturing na pinakamalaking energy consumer sa buong mundo. Ang malalaking pabrika at industriya sa loob ng bansa ay nangangailangan ng napakalaking supply ng langis at gas upang mapanatiling gumagana. Sa panahong ito ng matitinding sanksyon mula sa international community, tanging Iran ang nagbibigay ng halos 90% ng supply ng langis at gas na pumapasok sa China. At dahil sa mga sanksyon na ipinatutupad laban sa Iran, napipilitan itong ibenta ang langis sa mas mababang presyo sa Chinese buyers, isang economic lifeline na hindi kayang isugal ng Beijing. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing na mahalaga ng China na manatiling matatag ang rehimen ng Iran. Ang pagbagsak ng gobyerno nito ay magdudulot ng seryosong problema sa energy security ng China. Dahil dito, natural lamang na gumawa ng mga lihim na hakbang ang Beijing upang tiyaking mananatili sa kapangyarihan ang mga kasalukuyang liber ng Tehran. Ang pagpapadala ng mga military asset sa pamamagitan ng secret cargo flights ay maaaring isa lamang sa maraming operasyon na isinasagawa ng China sa likod ng mga saradong pinto. Bukod dito, mahalagang balikan ang papel ng China sa Middle East diplomacy. Noong Marso taong 2023, ang Beijing ang naging tagapamagitan ng kasunduan sa pagitan ng Saudi Arabia at Iran, isang hakbang na noon ay inakala ng marami na maglalagay sa China bilang dominanteng puwersa sa rehiyon. Sa sumunod na buwan ng Hulyo, 14 na Palestinian factions ang pinapunta sa Beijing upang pumirma sa tinatawag na Beijing Declaration, isang unity pact na layuning pag-isahin ang mga grupo laban sa Israel.
Noon ay tila nauurong ang impluensya ng Estados Unidos sa rehiyon habang patuloy na lumalawak ang saklaw ng China. Subalit sa kasalukuyang bangayan sa pagitan ng Israel at Iran na tinuturing ng Beijing bilang kaalyado, tila nahaharap sa krisis ang estratehiya ng China. Ang mga lihim na flight, bagamat maaring epektibo sa panandalian, ay nagpapalalim ng hinala at binubunyan ang aktibong partisipasyon ng Beijing sa panig ng Iran. Habang patuloy ang mga airstrike ng Israel sa mga pasilidad ng Iran, lalo pang nalalantad ang pagiging bahagi ng China sa dynamics ng digmaan. Sa kabuuan, ang mga ebidensya ng secret military supply chain mula China patungong Iran ay hindi na maikakaila. Hindi man aminin ng mga sangkot na bansa, malinaw ang intensyon. Suportahan ang Iran, protektahan ang energy lifeline ng China, at tiyakin ang survival ng rehimen laban sa lumalakas na opensiba ng Israel. Habang tumatagal, mas dumarami ang tanong ay sasagot. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang labanan sa gitnang silangan ay hindi lamang away ng dalawang bansa. Isa itong geopolitical chess game kung saan aktibong gumagalaw ang mga kapangyarihan tulad ng China. Hindi sa liwanag ng araw, kundi sa anino ng mga lihim na flight na walang trace sa radar. Mabigat ang umaga sa lungsod ng Beersheba nang hagipin ng isang Iranian ballistic missile ang Soroka Medical Center. Bigla naming narinig ang pagsabog, wika ni Juma Abu Kush, isang attendant na nagtatakbo palabas habang kumakalansing ang mga sirena. Alam naming napakalapit nito, ramdam sa sahig ang pagyanig. Sa loob ng ilang saglit, makapal na usok ang bumalot sa pasilidad. Gumuho ang kisame sa ilang ward at kinailangang ilikas ang mga pasyenteng may tanikala ng suwero sa kani-kanilang braso. Tingin ng Tel Aviv ay sadyang pambobomba iyon. Tulad ng ipinaliwanag ni Defense Minister Yoav Galan, ang pag-target sa isang ospital ay krimen sa digmaan at pananagutan ng Tehran ang bawat durog na bato't piraso ng salamin. Ngunit giit naman ni Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian, isang pasilidad militar daw ang totoong pakay at tinamaan lamang sa gilid ang ospital. Sa kabila ng kanyang paliwanag, malinaw sa mga larawan mula sa drone reconnaissance na ang gusali mismo ang napuruhan. Nagkalat ang mga piraso ng bakal sa parking area at bakat ang malaking butas sa panlabas na pader ng third floor. Mas matindi rito ang mas malawak na kwentong pang-teknikal na hinaharap ngayon ng Israel. Mula nang simulan ng Iran, ang tuloy-tuloy na pagkakasa ng mga ballistic at cruise missile ragasa, bumagsak ang interception rate ng Iron Dome at David Sling systems. Mula 70% tagumpay noong unang araw, tungo sa 35% tagos sa nakalipas na 24 na oras. Ayon sa isang senior intelligence officer na tumangging magpabanggit ng pangalan, mas mabilis na ang mga projectile. Kaya 6 hanggang 7 minuto na lamang ang lead time ng babala, kulang ang bawat segundo. Talaga namang ang bilis ang nagdidikta ng tagumpay o pagkabigo sa larong ito ng salpukan sa ere. Kinumpirma ng mga tekniko ng Rafael Advanced Defense Systems na pinahusay ng Iran ang solid fuel motors ng kanilang Qiyam at Zulfikar missiles. Dahilan upang mas mahirap hulaan ang arko ng lipad at bawasan ang window para makompute ng radar ang intercept solution. Dagdag pa ni Colonel Danny Gold, kapag ang missile ay 2 beses na mas mabilis kaysa dati, kailangan naming gumamit ng interceptors na maaaring triple ang halaga at hindi iyon biro. Hindi nga biro, sapagkat bawat David Sling interceptor ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $1 hanggang $3 milyong. Samantalang ang isang Arrow 3 hit-to-kill vehicle ay pumapalo sa pagitan ng 2 milyon at 3 milyon. Mas mabigat pa, ang THAD units na pansamantalang ipinahiram ng Estados Unidos ay kumakain ng 12 hanggang 14 na milyong dolyar bawat pagputok. Sa isang araw na sumasabog ang mahigit 20 Iranian missile salvo, madaling magtambak ng daan-daang milyong dolyar ang Israel, habang ang Tehran ay gumuguhit lamang ng bagong coordinate at muling nagpapailaw. Ayon sa forum analysis ng Institute for National Security Studies. Sa ground level, nagpapatuloy din ang tinatawag ng Israel na counter-battery shadow war. Sa doktrinang ito, target ng Israeli Air Force ang mobile at underground launch platforms sa loob mismo ng teritoryo ng Iran.
Sa pagtaya ng mga analyst, 12 launcher ang napatamaan ng surgical strikes sa nakaraang 3 gabi. Karamihan sa mga ito ay nasa Zagros Mountains at sa disyerto ng Lut. Habang sinusubukan naming hugutin ang pangil ng ahas, pahayag ni Brigadier General Alon Sharf, ang Iran naman ay nagtatago ng bagong supply sa mga kuweba, mistulang larong taguan na walang katapusan. Subalit hindi mauubos sa simpleng bilangang logistikal ang pananaw ng Jerusalem. Ang ultimong layunin ay pigilan si Tehran na bumuo ng armas nuklear. Tulad ng sinabi mismo ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa isang closed-door briefing, kung kahit isang sentripugong planta ang maiwan, magsisimula silang muli at pagkaraan ng ilang taon, gigising na lang tayong lahat sa isang realidad na may banta ng nuklear na Iran. Kaya naman ang focus ng Operation Rising Lion ay hindi lang masira ang mga missile launcher kundi walisin ang bawat pasilidad ng pag-e-enrich ng uranium. Mula Natanz hanggang Fordo at maging ang heavy water reactor sa Arak na pinasabog noong nakaraang linggo. Sa loob ng command bunker malapit sa Tel Aviv, makikita ang malaking digital map na kumikislap sa mga pulang icon sa tuwing may bagong launch. Kapag nag-alarm ang sensor array, naguumpugan sa bilis ang mga operator ng voice comms. Red sky, dagdagan ang frequency. Kahilingan ng 3 David launch sa Grid Bravo 5. Sigaw ng isang controller. Sagot ng battery crew mula sa Negev. Copy, launching now. Sa kabilang dulo ng linya, sumasambulat ang plume ng rocket booster. Naaamoy pa ng mga sundalong nakatalaga ang maanghang na amoy ng nasusunog na ammonium perchlorate sa ere. Sa ilang segundo, magkakaalaman, tumama ba ang interceptor o tumagos ang missile papunta sa urban center. Habang umiigting ang ganitong ritmo, paliit ng paliit ang stockpile ng Israel. Hindi isinasa publiko ng Defense Ministry ang eksaktong bilang ng interceptors, ngunit ayon sa defense economist na si Maya Har Eden, kahit pa may lilim na inventaryo, numerong limitado pa rin yan. Hindi gawa sa tinapay ang sensors, warhead at booster. Sa tabilang palapag ng parehong command facility, nakasampay sa pader ang chart ng procurement timeline. Nakapangakong replenishment mula sa Estados Unidos sa loob ng 3 buwan. Dagdag na domestikong produksyon sa loob ng 6 na buwan. Hindi sapat kung araw-araw ang hagupit ng mga misil. Samantala, sa kabila ng golpo, nasa seryeng production line naman ang mga engineer ng Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force. Ayon sa leaked intelligence brief, nag-shift sila sa mass production ng Shahed Embedded Guidance Modules, mas murang alternatibo na may sapat na presisyon para tumama sa critical na estruktura. Hindi kami kailangan magkaroon ng 100% accuracy, hambog ni Brigadier General Amir Ali Hajizadeh sa isang panayam sa State TV. Sapat nang gawing abala ang kalaban at patuyuin ang kanilang stockpile. Ganito na nga ang nagaganap, isang labanang attrition kung saan mahalaga ang pera, bilis at iyempo. Pinipilit ng Israel na mag-double shift ang mga pabrika ng interceptor fins sa Kiryat Bialik, habang ang Iran ay abala sa pagre-reload ng mga underground silo sa Kermanshah. Sa pagitan ng dalawang estadong nag-uunahang maupos ang bala ng isa't isa, nakataya ang seguridad ng libo-libong sibilyan. Isang nurse na si Yael Levy ang nagbuhat ng pasyente palabas ng nasirang pasilidad sa Beersheba. Sa bitna ng sigawan at alikabok, huminto siya sandali upang tumawag sa kanyang asawa. "Huwag kang mag-alala," bulong niya sa telepono. "Malakas pa ang loob ko, pero sana matapos na rin agad ito." Sa kabilang linya, dumadagundong ang alingaw-ngaw ng isa pang interceptor launch. Ang tanong, hanggang kailan kakayanin ng parehong panig ang ganoong singilan ng bakal at paputok? Sa huli, alinman sa attrition o isang matalas na diplomatic maneuver ang magdidiktang tumigil ang palitan ng missile at interceptor. Ngunit habang hindi pa nakikitang senyales ng paghupa, patuloy na uusad ang digmaang ito sa mga neural network ng fire control systems at sa pulso ng mga operator na nagsusugal ng bawat pindot ng launch key. Sapagkat sa kasalukuyan, bawat segundo sa radar screen ay kapalit ng buhay sa lupa.
Hindi pa natutuyo ang usok mula sa pinakahuling palitan ng misil nang sumiklab sa diplomatikang istante ang isa pang labanan, ang laro ng pampublikong pag-aantabay at pribadong negosyasyon. Sa Washington, nagtipo ng mga mamamahayag sa press room nang lumabas si Caroline Leavitt, tangan ang isang slip ng papel na may direktang pahayag mula kay Pangulong Donald Trump. Batay sa posibilidad ng magiging pag-uusap kay Tehran, magpapasya ako sa loob ng susunod na 2 linggo. Aniya, sa labas ng mikropono, may narinig pang bulong ang reporter ng politiko. Si Trump lang talaga ang nakaalam kung anong gagawin niya. Samantala sa Tehran, abala si Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian sa mga tawag kay Steve Witkoff, ang presidential envoy na itinalaga para sukatin ang pulso ng Iran. Ayon sa isang opisyal na pamilyar sa usapan, walang pisikal na handshake, ngunit may serye ng 3 tawag na tumagal ng mahigit 2 oras bawat isa. Sa bawat minuto ng kanilang pag-uusap, hinahabol ng magkabilang panig ang iisang patlang. Paano ipipirmi ang nuclear program ng Iran nang hindi ito nagiging armas? Ibinabalik ni Witkoff ang lumang alok ng Estados Unidos, ang paglipat ng uranium enrichment sa labas ng Iran marahil sa China, kapalit ng karapatan ng Tehran na panatilihin ang civilian nuclear use sa loob ng sariling bansa. Sinagot ito ni Deputy Foreign Minister Ali Bagheri Kani sa wikang Farsi, ngunit malinaw ang diwa. Ang dignidad ng bansa ay hindi ipinagbibili. Ang mga linyang iyon ay agad na narelay pabalik sa White House Situation Room, kung saan iniulat ng isang aide na nag-init ang noo ng mga strategist. Pareho pa rin ang posisyon nila mula pa noong 60 araw na ultimatum, buntong hininga ng isang State Department analyst. Sa kaparehong oras, hindi diplomatikong dokumento kundi bomba at high-definition footage ang inilunsad ng Israel. Gumuhit sa social media ang video na inilabas ng Israel Defense Forces na nagpapakita ng malinaw na pagsabog sa heavy water reactor complex ng Arak. Sa clip, isang guided munition ang naghiwa sa katahimikan ng disyerto, saka lumubog sa anatomical center ng istruktura bago tuluyang sumabog. Naglaho ang haligi ng reinforced concrete sa ilang segundo. Isang kritikal na mata ng programang nuklear ang inukit namin, pahayag ni Rear Admiral Daniel Hagari sa live briefing. Kung isa mang pasilidad ang makaligtas, mauulit ang kasaysayan. Hindi namin hahayaang mangyari iyon. Sa Tehran, kumalat agad ang larawan ng nadurog na cooling tower. Ngunit mabilis ding sinabing pinag-aaralang mabuti ang pinsala. Sa larangan ng tao at numero, lalo pang sumisikip ang ulat. Ayon sa Washington-based human rights activist news agency, 640 Iranian ang namatay at mahigit 1,400 iba pa ang nasugatan sa nakalipas na 7 araw ng Israeli airstrikes. 63 sibilyan at 154 na security personnel ang tiyak na kabilang sa talaan ng mga pumanaw. Ang bilang na ito ay patuloy na itinaanggi ng rehimen, giit ng tagapagsalita ng grupo. Sa panig naman ng Israel, 24 na katao, kabilang ang 4 na bata, ang namatay, at mahigit 500 ang nasugatan mula sa mga missile strike ng Iran. Sa pool nang magsimula ang phase na ito ng labanan, hindi lamang tactical damages ang usapin, buhay ng mga inosente ang nasasayang. Emosyonal na pahayag ni Beersheba Mayor Ruvik Danilovich habang nakamasid sa ospital na tinamaan. Ngunit lalo pang nagiging malabo ang larawan dahil parehong nagdedeklarang information security ang dalawang estado. Sa Iran, bumagsak sa mas mababa sa 10% ang internet connectivity ayon sa NetBlocks watchdog. Sa Tehran University, humarap sa kamera, isinilong ng dilim at binago ang boses ang estudyanteng si Pari upang ilarawan ang pang-araw-araw na buhay. Kahit simpleng WhatsApp message para sabihing ligtas ako, halos imposible, aniya. Parang nakapiring ang buong lungsod. Marami kaming walang alam sa nangyayari sa susunod na distrito. Sa mga checkpoint, hinahalughog ng Revolutionary Guard ang mga telepono, naghahanap ng subversibong footage o post na maaaring magdulot ng panic. Humigit kumulang 130 Iranians na raw ang inaresto dahil lamang sa pag-upload ng larawan ng nasirang apartment block
o ng sunog na terminal ng langis sa Khuzestan. Hindi rin pahuhuli ang Israel sa mahigpit na pagpigil. Sa Knesset, ipinasang batas na nagbabawal sa sinumang sibilyan, pati na foreign journalists, na kumuha o mag-upload ng anumang litrato o video na may kinalaman sa missile interception, pagtama ng projectiles o lokasyon ng defense batteries. 20 hanggang 30 buwan na pagkakakulong, hindi multa ang kaparusahan. Diin nilikod MK Ariel Kellner, isa sa mga nagtaguyod ng panukala. Ito ay para pigilan ang real-time intelligence na makuuha ng kalaban. Sa isang op-ed, nanawagan si Haaretz columnist Amira Haas. Kapag nilagyan natin ng takip ang sariling mata, paano natin matitiyak na hindi rin tayo mabubulag ng sariling gobyerno? Samantala, pinagmamasdan ng international community ang pagtitibag ng linyang nagbubukod sa digmaan at impormasyon. Sa ulat ng British-based Institute for Strategic Dialogue, tinawag nila itong double blackout, isang panahon kung saan parehong panig ang nagkakandado ng daluyan ng datos at nag-iiwan sa publiko ng malalaking puwang upang punuan ng propaganda. Sa isang webinar, ipinaliwanag ng analyst na si Dr. Lara Friedman, kapag nawawala ang independent verification, nagiging laruan sa kamay ng Estado ang katotohanan. Mabilis na kumakalat ang hakahakang senaryo mula sa diumano'y bagong hypersonic test ng Iran hanggang sa sinasabing clandestine American cyberstrike, ngunit walang makapagpatunay dahil hindi ma-upload ang ebidensya. Pumapagitna sa tensyong ito ang Estados Unidos, nakasubsob sa komplikadong kalkulasyon kung kailan at paano kikilos. Isang bagay ayon sa source mula sa Iranian Majlis, kapag may lumabas na video ng reaktor na sumasabog, kailangan mapalabas din ang video ng rally na sumisigaw ng death to Israel para balanse ang narrative. Ganito rin ang taktika sa Tel Aviv. Tuwing may footage ng shrapnel sa isang apartment, agad na isinasabay sa primetime ang kuha ng interceptor na pumapalo sa hangin, isang salitang ginamit ng anchor ng Channel 13, visual resilience. Gayunman, habang lumalalim ang digmaan sa cyberspace at telebisyon, nananatiling nakalutang sa grid ng radar at pulso ng diplomatiko ang tanong, kailan mauuwi sa konkretong hakbang ang mga salita? Sa White House, naghihintay ang mga general sa maliit na silid na may kampanilyang tutunog kapag nagbitaw si Trump ng utos. Sa Tehran, nakaantabay ang mga Revolutionary Guard na magpaulan ng panibagong salvo kung sakaling may lumagpas na pulang linya. Sa Jerusalem, kumikislap ang touchscreen map ng kulay pulang icon sa tuwing may bagong target. At sa pagitan, milyong sibilyan ang nabubuhay sa pagitan ng tukod na internet at ipinagbabawal na kamera. Nag-aabang ng anunsyong maaaring magwakas o magpaigting sa kwento ng konfliktong unti-unting nagiging labanan ng kwento laban sa totoo.